Lamang pa ng 20 tong Lakers noong first half mga idol pero dito sa fourth biglang lumamang na ang Grizz kontra sa kanila. Paano ba naman dumikit sila sa kanilang small ball dito na ang front court ay binubuo ni na DFS, Lebron, tapos Rui sabay naglalakihan naman din ang bigs ng Memphis dyan na sina ED at JJJ. Kailangan talaga ekstrang sipag ang inyong gagawin upang pigilan to. Gawa na rin po nung ang laking bulas talaga ni ED, naging mahirap po kay Rui na intindihin ang ibang player at mag-help kasi nga dangerous to around the basket. Though good defense pa rin naman to kay Lebron at na-challenge naman ng ayos. Pero yun nga, hindi po maiwanan ni Rui si ED kapag andito na malapit sa loob. Tapos ngayon na open floor pa, malamang pumipwesto ng malupet si ED dito sa ilalim kontra naman kay DFS. Ganyan po ang pag-emphasize ng Memphis sa advantage din ni ED kaya rito, imbis na makapag-help si DFS ay hindi na niya kinaya. Kaya problema po talaga si ED early in the fourth quarter. Ngayon na kontra to kay Gabe, never mind na lang kasi kayang-kaya niyang pagpagin yung presensya niya. Kaya nga po nag-decide si Coach JJ na mag-timeout pagkatapos nito. Ano yung adjustment niya? Well, binalik niya lang din naman yung starting big nila na si Jackson Hayes. Hindi naman to kasing laki ni ED mga idol no, pero mas effective naman po yung inside presence niya kaysa sa mga forwards nitong LA. So sa opensa muna tayo. Hindi lang po nakakatulong si Hayes bilang isang malaki pero dahil nga athletic big din to, ay napapalihis niya yung ibang atensyon kay Lebron o Luka. This time si Lebron po ang kapartner niya at napapalito niya si ED sa pagkakataon na ito kasi tumutusok na si Jax sa loob. Kaya kita nyo, inalisan ni ED itong si Lebron para bumalik kay Jax. Kaya rin po lumuwag ang depensa kay Lebron. Nagamit din talaga ng basketball IQ si Lebron sa pagkakataon na ito. Gawa nung may mahabang big man na nga rin sila, komportable na si Lebron na makocover ni Hayes to ng ayos sa depensa at dahil occupied nga siya, ngayon kailangan siya yung mag-help. Ipinapakita niya kay Pippen na iisa na lang ang option niya rito at yun ay ang pagpasa doon sa iniiwanan na tao ni Lebron. Kasi hindi siya makakascore dyan, ang sikip-sikip na. Kaya all throughout po ay ina-anticipate na ni Bron tong pasa kay Williams sa corner kasi yun yung pinaka-obvious niyang dapat gawin. Kaya ang dali niyang na-check. And ayun, nakakatulong talaga yung mere na laki ni Jax para lang makover si ED. Yung mga ganitong box out ay goods na rin talaga kaya hindi nakakuha ng offensive rebound ang kalaban. Kaya sinubukan din talaga ng Lakers na dalhin si ED sa mga pick and roll coverages para masukat nila yung kakayanan nito dumepensa sa perimeter. Ang nangyayari po as you can see, hindi siya tumatapat doon sa perimeter player bagkos ay nadikit lang lagi kay Hayes at dapat niya ring i-cover to. So tulad ni Lebron kanina, nakahit muli ang Lakers ng isang mid-range shot. So spam na sa Lakers to. Malaki at mabagal si ED kaya hinihila nila to sa labas. Ngayon si AR naman po ang nagtatanga ng bola. Ayaw naman ng Memphis na mag-switch lang to ng basta kasi lalong lugi yun. So gumugulo ang depensa buhat nung kabagalan nga po ni ED. Dito hindi naman din po about sa adjustment to mga idol. Sa pag-battle na lang din talaga. Hindi po papabor sa Lakers yung matchup na ito although tinanggal na nila si ED dyan kasi nga tinutusta lang ng LA sa kabila. Pero ginagawa rin po ng Memphis to ngayon na ine-exploit yung mga advantages din nila. If mapasahan si JJJ dyan, malamang ay score po iyan. Pero like we said, bumabattle lang din talaga ang Lakers at very good defense talaga to mula kay AR. Sa tingin ko rin po mga idol, play ng Lakers to na sobrang magagamit nila sa playoffs. At i-analyze natin yung galawan ni Lebron dyan. Kasi nung sinalo niya yung bola, ang unang ginawa niya ay tumingin doon sa kaliwang balikat niya. Malamang, kasi maaaring may blindsided na help pala dyan nang hindi niya alam. So ayun, observation din yan sa parte ni Lebron. Then ginawa na ni na AR at Luka ang kanilang action at handoff pala to para kay Doncic. Actually, maraming options po ang Lakers dyan kasi dito pa lang kay Luka ay pwede na siyang mag-generate ng kanyang sariling opensa kung nanaisin niya. Pero since nag-switch na nga ang Memphis, ibinalik po ni Luka ang bola kay Lebron at ano muli yung ginawa niya? Tumingin muli doon sa kabilang side para makita kung may help D. Kaya po natin nasabing magagamit talaga nila to sa playoffs gawa nung magandang opportunity to kay Lebron para umiscore at mambuli sa matchup niya kung mag-isa lang ito. At syempre kung feel niya ay pabor to sa kanya. Kita nyo kung paano umalis sa ibabaw yung mga kampi niya para makadiskarte siya dyan ng mas maganda. Kaya ayun, pagkakataon talaga para umatake at na-foul siya. Ito rin pong short roll ay naging epektibo sa Lakers doon sa dulo. Wala na nga pong ED so wala nang malaki sa loob na extra big talaga. Simpleng two-man game lang naman to. Ngayon si AR ang ball handler, si Lebron naman po ang screener at mula dyan ay nakascore sila. Baliktad naman din ngayon mga idol, si Lebron naman ang ball handler tapos si AR ang screener. Interchangeable din. At nakakagawa talaga sila ng lituhan sa depensa ng Memphis dyan. Kasalanan talaga to ng Memphis mga idol. Kasi hindi po maayos ang kanilang switching o yung rotations. Masyadong tumagal po si Jazz sa pag-antay kay Lebron na umatake at nakakawala si Reeves buhat niyan.
Napilit po nila na alisin si Zach Edey sa laro na ito mga idol para hindi nila to problemahin sa depensa. At good adjustment nga rin yun na binigyan muna siya ng katapat sa loob at eventually ay gawin din siyang liability pag siya ang dumedepensa. Muntik na namang mag-choke tong Lakers sa laro na ito at nahabol po yung lamang nila. Buti na lang at naisalba pa nila sa fourth quarter and very much needed win po ito sa magkabilang teams. Pero Lakers ang nanaig sa dulo. Kaya ano po ang masasabi nyo sa laro na ito mga idol? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Sali na rin kayo ng ating giveaway nung Pasko pa dapat to Kaso nga lang ay hindi pa nare-reach yung ating goal. Hanapin nyo lang yung video natin na may ganitong thumbnail ni Kai Sotto. Andun po yung mga mechanics. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button. Mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At ako nga pala si Jonas PB. And as always, hanggang sa muli.